Simula po Enero, sasagutin na ng PhilHealth ang prescription glasses, saklay, walker at wheelchair ng mga miyembro. Para sa detalye, makakausap natin si PhilHealth spokesperson at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Dr. Israel Francis Pargas. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Magandang tanghali, Cheryl, and magandang tanghali din sa lahat ng tagapakinig at tagapanood natin. Malaking bagay po itong dagdag benepisyo sa PhilHealth members. Kumusta po itong binubuo ninyong mechanics sa pag-avail nitong bagong benefits sa PhilHealth, Doc Ish? Well, alam mo naman, Cheryl, na patuloy ang pagpapalawak natin ng ating mga benepisyo na kino-cover. And of course, meron ding mga request ang ating mga tao, pati na rin ang ating mga representante sa Kongreso. And so ngayon po, tayo ay nasa ilalim ng pag-aaral nitong pagko-cover nga po nung binabanggit nyo na prescription glasses, assistive devices like wheelchair, crutches, cane, walkers. At kasama rin po sa pag-aaral nito is ang pag-check natin with regard with our actuarial viability and financial impact analysis. But hopefully po ay makasunod tayo sa request ng ating Kongreso na by the start of the year 2025 ay makover na po natin itong mga bagay na ito. Okay, so baka ma-excite masyado po yung ating PhilHealth members. So Yes. hindi pa po ito anytime soon, pero may expect po ba natin yan before the year ends or early next year? Yes, Cheryl. Oo, no, wag mo nang masyadong ma-excite kasi nasa process of development pa tayo. But pinipilit po natin na maipatupad ito by the start of 2025. So wala pa po tayong maibibigay na detalye, sino yung pwedeng makaka-avail, saan, paano, lahat po yan pinaplansya pa lang. Yes, oo, tama ka, Cheryl. Although, of course, this will be for all PhilHealth members who will be qualified to get the benefit. At syempre, siguro, ito ay talagang para doon sa mga mangangailangan or nangangailangan. Okay. Siguro po baka pwede nyo kaming balitaan doon pa po sa iba pang mga pagbabago or iba pong dagdag na benepisyo pa po sa ating mga PhilHealth members, Doc Ish? Yes, Cheryl. I think nabalita na rin na yun pong ating Benefits Committee of the Board just recently approved to lift the, yun pong tinatawag nating polisiya ng single period of confinement. So ito po ay ipipresent na natin sa board and bank sa Biyernes at sana po ito ay maaprubahan na rin ng ating board at ito po ay magiging malaking tulong sa ating mga miyembro na palagian or paulit-ulit na admit due to the same illness. Kailan po ito natin maasahan? By next week ay may desisyon na po? By next week, actually by Friday po, ay maaasahan natin kung meron na pong approval ang board and bank. And then, kailangan lang po natin gawin yung polisiya. And hopefully, siguro po, by the October, ay maaari pong masimulan na yung implementasyon nito. Okay. Para po doon sa kaalaman ng ating mga miyembro, ano ho ba ang pagbabago pagdating po dito sa single confinement policy? Opo. Cheryl, yung kasing single period of confinement, ito yung hindi babayadan ng PhilHealth kapag ikaw ay na-confine para sa parehong sakit within 90 days. So kung halimbawa, ngayon po na-confine kayo ng typhoid, after 2 weeks, na-confine kayo ng typhoid uli, hindi na po natin yon mababayadan. Pero kung ibang sakit naman, yung magiging dahilan ng pagkaka-confine po natin, mababayadan naman yun ng PhilHealth. So with the move to remove or lift the single period of confinement policy, ibig sabihin, kung mako-confine po tayo for the same illness within 90 days, ay maaari na pong mabayadan ng PhilHealth. Okay, that's great news. Ano pa pong magandang balita ang maibibigay po natin sa mga miyembro? Sa dialysis po ba may pagbabago, Doc Ish? Yes, Cheryl. Actually, the board is approved to have another increase in the amount from 4,000 to 6,350. Ginagawa lang po natin yung polisiya
And hopefully po by October maging effective na po ito. Ganon din yung ating dengue severe na ngayon po ay from 16,000, inaprubahan na rin po na maging 47,000 yung coverage natin. Again, hinihintay lang po natin yung approval ng policy on that. But hopefully, again, by October, mailabas na rin po at maipa-implement na rin natin ito. Balikan ko lamang po ng kaunti, Doc Ish, yung tungkol po doon sa mga nagdadialysis dahil napakarami po nating mga kababayan ang talagang nagigipit naman po talaga at nasasaid sa kanilang pagdadialysis. Matagal na pong ini-implement na yung 156 sessions. Tama po ba ako, Doc Ish? Actually, we just increased from 90 to 144. And last year, ginawa na po nating 156 or covered na po buong taon yung mga nagdadialyze. So hindi na po rason na hindi sila makapag-dialysis ng 3 beses sa isang linggo. Covered na po yun nung 156 sessions. Okay, that's great news. Yes po, because yung computation natin ng 156 is 3 times a week. Tapos, ano po yung 4,000 na in-increase sa 6,000 plus? Noon kasing dati, ang ating pakete ng dialysis is 2,600. Nung pong mga May of this year, 2024, in-increase natin from 2,600 to 4,000. Kaya lang, meron pa rin po mga nagreklamo na kulang pa rin daw po yung 4,000 to cover all the services na kailangan sa isang dialysis. Kaya po pinag-aralan uli natin and we come to have another figure which is the 6,350 and hopefully po masimulan na natin siya by this October. Oh, this October. Alright, babalik na lang po kami sometime October dahil marami pa po tayong bibigay na update sa ating mga kapatid. Thank you for your time, Dr. Ish Pargas ng PhilHealth. Magandang tanghali po.